Siya po ay president po ng kababaihan dito po sa RCAP. Siya po ay a dedicated mom. Ayan. So, first time po niyang mag-speech ngayong umaga. So, siya po ay, ayun, kinakabahan. Siya po ay teacher sa umaga sa Prince Henry at pagdating sa bahay, all around. Yan po, tinatawagan ko na po ang ating speaker sa umaga ito, si Sister Irene Abalenco. Ayan, magandang umaga. Ayan, so hi friends! Akala mo maraming friends. Kasi ang tema natin ngayon ay friendship. So, kaya ako nagsabing hi friends. Actually, kinakabahan talaga ako, pero ang Panginoon ang bahala. Ayan, so, ayan, so ang atin pong mensahe ngayon ay matatagpuan sa Ecclesiastes 4 verses 9 to 12. So, ito pong Ecclesiastes ay isinulat ni Haring Solomon, no? Na kilala bilang mangangaral. Yun yung Ecclesiastes, mangangaral. So, bagamat hindi niya ito binabanggit, no, na isang particular na tao o grupo, sorry po, na pinatutungkulan, ang mensahe ay para sa lahat ng tao. Ayan. Lalo na sa mga nagnanais na mamuhay na may karunungan. Ayan, so sa talatang ito, ituturo ni Solomon ang kahalagahan ng pagtutulungan, pagdadamayan, pagpapalakasan ng loob, at matibay na ugnayan sa Diyos. So, sa madaling sabi, Solomon wrote Ecclesiastes 4 verses 9 to 12 upang turuan ang lahat ng tao na ang buhay ay hindi dapat harapin na mag-isa. Para ba akong teacher? So, bago po tayo dadako, tayo po muna ay manalangin. So, ayan po. So, yes, Panginoon, purihin at dakilain ang ngalan mo, Lord God. Patuloy, Lord, wala ko ibang nais, Panginoon, sa mga oras na ito, na buksan mo, Panginoon, open the hearts and minds sa lahat ng makakarinig ng inyong salita, Panginoon, to proclaim and love the gospel, Panginoon. At tumalima ito, Panginoon, sa puso ng bawat isa. At sa pag-uwi nila, Lord, nabitbit nila, Lord, ang mensahe na narinig nila, Panginoon. At nawa ito ay sa pamuhay, Panginoon, sa pang-araw-araw namin, Lord God. In this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, ayan. So, ayan, marami akong malaki yung kudigo ko. Ayan, so, dito po, ayan, so, palpak naman dyan. Purihin ang Panginoon! Amen? Ayan. So, ang puso ko po ay nagagalak sa mga oras na ito. Kasi, ang inyong lingkod po ay nabigyan ng pagkakataon upang magbahagi ng mensahe ng Panginoon. So, salamat sa pagkakataon, no? Sabi nga sa ating panimula, ang pagkakaibigan ay isang magandang biyaya o regalo ng Diyos sa atin upang magbigay ng lakas at gabay. So, ang pagkakaibigan pala ay gift ng Panginoon. So, next slide please. Pwede mo bang sabihin sa iyong katabi, I am lucky to have you, my dear friend. Ikaw ay biyaya ng Diyos para sa akin. Ayan. So, ayan. So, ang title po natin is The Gift of Companionship. No? So, dito, friendship is God's gift for strength and support. So, ayan. Pinapalakas pala tayo, no? Friendship, ang pagkakaibigan, ang pagkakaroon ng kaibigan ay nagbibigay sa atin ng lakas at suporta, no? So, nagpapatibay sa atin. So, meron pa tayong mga kaibigan? Yeah, oo naman, syempre, meron tayong mga kaibigan. So, ayan. So, kung meron tayong mga kaibigan, think of your closest friend.
Sino yung mga pinakamalapit na kaibigan ninyo? No? And what is one specific way they have helped you up, no? When you are figuratively fell down. Sino yung, ano yung nagawa nila ng mga malalapit mong kaibigan, no? Na nagawa sa buhay mo upang ikaw ay i-lift, i-lift up ng kaibigan mo, no? Itaas ka niya sa panahong ikaw ay lubog. Ayan, so assignment po yan ha. Ayan, so meron po tayong next slide please. Ayan. So dito meron akong kwento, no, sa dalawang magkaibigan. Ayan. So na sila ay mountaineer. So sila ay mag-best friends. Ayan. So dito po lagi silang umaakyat ng bundok. Yan. So, itong magkaibigan na ito ay si Marco at si Daniel. Ayan. So, pareho silang sabik na marating ang tuktok, ngunit alam nilang hindi magiging madali, no, ang paglalakbay. So, madalas naman natin na napapanood or napabalitaan yung, di ba, yung sa Mount Everest, yung mga gano'n na talagang hindi madali, minsan may yung hindi nila nakayanan, no? Yung pag-akyat. So dito po, habang papataas sila, naging matarik ang daan. May mga batong madulas, makikipot na landas at nakakapagod na akyatan. So dito, isang pagkakataon ay nadulas si Daniel. So, at muntik nang mahulog. Agad siyang inabot ni Marco upang tulungang makatayo. So, delikado nga naman pag bangin, lalo na sa mga bangin na no? So, sabi ni Daniel, salamat, bro. Kung wala ka, baka hindi na ako natuloy sa pag-akyat. Ayan. Pero umiti si Marco. Magkasama tayo dito, hindi kita iiwan. So, napakagandang kaibigan pagka gano'n, no? Na hindi ka iwan, hindi yung pag nadulas ka nun, tatawanan ka lang. Di ba may mga ganon din kaibigan na ginawang katawa-tawa yung na imbis na delikado, naging katatawanan pa sa kanya. So ayan, so nagpatuloy sila sa paglalakad. No? So nang mapagod naman si Marco, si Daniel ang nagbigay sa kanya ng tubig at nagpapalakas ng loob. Kasi pagod na rin eh. Biruin mo naman, akyatin mo yung bundok, no? Siguro mga malalamig pa na lugar, meron kang ma-encounter dyan na may mga hayop, di ba? Mga ahas, kung anumang mga mababangis na hayop. So dito, ayan, so nagpatuloy sila. Kaunti na lang, sabi ni Daniel, kaya natin to, magtutulungan tayo, sabi niya. So sa bawat pagsubok, mas lalo nilang napapatunayan ang halaga ng pagkakaibigan. No? Kapag ang isa ay nanghihina, ang isa ay umaalalay. Kapag ang isa ay nawawala ng pag-asa, ang isa ay nagbibigay ng lakas ng loob. So, ayan. Sa wakas, narating nila ang tuktok ng bundok. Ang sarap na naman tingnan, no? Kapag ang sobrang daming pinagdaanan, daming hirap, narating mo yung tuktok ng bundok na yung gusto nilang akyatin. Ang sarap ng feeling. No? Kung ating i-imagine yung nila, na nakikita nila yung nasa ibabaw sila ng ulap, na mataas na bundok na kanilang kinatatayuan. So, ayan, mas masaya palang marating ang tuktok kapag may kasama, sabi ni Marco. So, sumagot si Daniel, tama ka, ang tagumpay ay mas makahulugan kapag may kaibigang umaalalay sa bawat hakbang. So, habang sila ay nagpapasalamat sa kanilang matagumpay na paglalakbay, naunawaan nila na ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa sarili, kundi sa pagtutulungan, pagkakaibigan, at sa Diyos na gumagabay sa bawat hakbang nila. No? So, tulad ng dalawang mountaineer, no? Mas nagiging matatag tayo kapag may kaibigan sumusuporta sa atin. Hindi po ba?
At kapag ang Diyos ang sentro ng samahan, mas nagiging matibay ang pagkakaibigan at nalalampasan ang anumang pagsubok. Ayan. So, next slide please. Ayan. So, dito, sa verse 9, two are better than one. So, dito sinasabi, two are better than one because they have a good return for their labor. Ayan. So, dito, God did not design human beings to walk through life alone. Hindi tayo dinisenyo ng Panginoon upang maglakad na mag-isa. Ayan. So dito, sa panahon ngayon, maraming tao ang gustong maging independent. Hindi po ba? At gawin ang lahat ng mag-isa. Kaya ko to. Ayaw ko ng may tutulong sa akin. Ngunit, itinuturo sa atin sa salita ng Panginoon na mas mabuti ang may kasama. Lalo na sa paglalakbay ng buhay at pananampalataya natin. Di po ba? So dito, partnership yields greater results than solo effort. So pag meron tayong partnership, magbubunga yan ng mas mabuting resulta kaysa sa nag-iisa. Nagsusolo ka lang. So pag ikaw may ginagawa, di ba? Pag may gumagawa ng bahay, kaya mo ba gumawa ng bahay mag-isa? So kailangan mo ng may kasama. Di po ba? So dito, kapag nagtutulungan, mas mabilis at mas magaan ang gawain. Ayan. So dito, pangalawa, a true friend helps you achieve your God-given purpose. So pag may tunay kang kaibigan, hindi ka niya iiwan. So, tutulungan ka niya na ma-achieve mo yon, yung God-given purpose, kung ano yung kaloob ng Panginoon sa'yo, na ibinigay sa'yo. Dapat nandun siya para tapik lang kaya mo yan. So, kaya mo yan sis, kahit hindi ka kaya mo yan. So, parang nakakataba ng puso, may mga kaibigan kang gano'n na nagtatap sa likod mo, na nagpapalakas sa'yo. So, yan. So, ang pagkakaisa ay nagdudulot ng tagumpay. Amen? Ayan, katulad sa atin, no, sa church. Pag nag-iisa lang si pastor, anong mangyayari sa church? So, dito, ano ang application nito? Makikisa sa simbahan. No? Support your ministry. Hindi lang, biyaan mo si President dyan. Si President lang yung nagtatali. Yung iba. So, be a friend to share the load of others. No? Maging kaibigan ka rin na buhatin mo rin yung pasanin ng iba. No? Maging sa career, maging sa mga ka-sisters natin, na those in need. Huwag kang selfish. Besh. Ano ka ba, besh? Okay? Doing life alone is foolish. Sabi nga ni Solomon sa ang mamuhay na mag-isa ay isang kahangalan. Di ba? Wala namang talaga. Ang mabigat ay gumagaan kung pinagtutulungan. Ayon nga sa kanta, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? Amen. Okay. Next slide, please. Ayan. A friend, lift each other up. Diba? Ayan. Life is full of unexpected stumbles. Minsan nagdadapa tayo na hindi natin inaasahan. Katulad ng failures, grief, o yung kalungkutan, or even spiritual discouragement. No? Nananamlay tayo sa ating pananampalataya kay Lord. Ayaw natin, Lord, simba Lord. Kahit sabihin na, hindi ka na, So, normal lang po yan na pagdadaanan natin. So, lahat tayo ay nagkakamali at nakakaranas ng pagsubok.
Pero, a real friend does not judge your fall. They reach down to pull you back up. No, hihinain ka niya pataas. Hindi ka niya hihilain pababa. So, a true God-honoring friend is the one who steps into the mud with us. No? Lulusong din siya sa putik. Kung ikaw ay nandun sa putikan. To extend a hand and help us get back on our feet. So, tutulungan ka niya. Ganon dapat ang totoong kaibigan. Hindi ka niya pababayaan. Bayaan mo siya. Hindi siya magsimba. Bayaan mo siya sa'yo. So, hindi po ganon. No? We need a true friend who will hold us accountable. Kasama mo rin siya sa iyong pag-iyak and remind us of God's grace. So, dito, maging tagapagpalakas tayo. Huwag pabayaan ang iyong kaibigan na nanghihina sa pananampalataya. No? Ipag-pray mo sila na muli silang katapuin ng Panginoon. A friend does not judge your fault. They reach down to pull you back. Di po ba? Amen? Amen. Ayan. Next slide please. Mabilis lang po ito. Ayan. So, ganyan. Pag ang isa nandun na sa tuktok, huwag mong hayaan yung isa na mahulog. No? Hilahin mo siya. Kaya na dito. Dali na. So, ganyan ang totoong magkaibigan. Ayan. Next po. Ayan. Point number 3. Friendship maintains presence and warmth. No? Ayan. Ang warmth, ibig sabihin, represents comfort, encouragement, and emotional presence. So dito, madalas ang mundo, the world can be cold and discouraging or harsh. Ganun naman talaga ang mundo, no? Madaming mga discouragement. Ayoko na masamba. Ayaw ko, nainis ako sa ganito. Kasi ganyan. So, dapat tumawa siya, sis Lisa. Ayan. So, wala namang pinapatamaan dito. Ito ay totoong nangyayari sa buhay ng bawat isa. No? So, dito, when you discourage or grieving, the silent presence of a friend brings healing. No? So, sa panahong tayo ay nade-discourage, no? Pero, pansin niyo po ba, pag maraming tayong discouragement sa buhay natin, pero may nag-chat-chat sa atin na ganito, kamusta? Sali tayo sa ganito. So, dapat natin ipagpapasalamat sa Panginoon yun. Huwag tayong magtago. Huwag niyong i-isolate ang sarili natin. Mag-isa na ko, kahit ko. So, pag mag-isa ka, ang daming pumapasok sa isipan mo, mas maganda yung meron kang nasasabihan na kaibigan. No? Ayan. So, katulad ko, pag na-stress ako, punta ako kay Mars Joy. Na-stress ko, Mars, tapos maya-maya, sabi, nakatulog na pala ako, hindi ko alam siya, nakatulog ko, Mars? Sabi, kihilig ka nga eh. So, parang, andun yung presence, kahit nandun lang siya, kahit kunting, pag-uusap, pag nandun yung presence, parang, ang feel ko parang, nahihil ako, nawawala yung stress ko. Dito ako sa bahay ni Mars Joy, ako doon, nakahiga. Maya-maya pala, tapos ng usapan, nakatulog na pala, naghihilik na pala ako. So, maganda yung the silent presence of a friend brings healing. No? So, next po. Ayan. Katulad ng mga travelers, no? In the cold desert nights, would share a blanket to survive the freezing temperatures. No? We need people who warm into our dark seasons. Pag ikaw ay lugmok, huwag mong, hindi mo kaya yan, besh. Andito ako. Diba? Hindi mo kaya mag-isa. So, ang magkasama ay nagbibigay ng init, lakas at proteksyon. Maging spiritually and emotionally. This represents the comfort of a friend
when we are cold in our faith. Amen? Yo, so, life brings cold seasons. Marami naman talaga tayong mga cold seasons, no? Times of grief, depression, hardship, ang dami kong bayarin. Paano ba to? So, or loneliness, nalulungkot ka. We need friends who act as a wellspring in the wilderness. No? Simply sitting with us, no? Kahit magkatabi lang kayo. Offering comfort and reminding us that we don't need to weather the storm alone. Huwag mong harapin ang bagyo mag-isa. Hindi mo kaya. Malakas ang bagyo. Hindi po ba? Ayan. So, isolation leaves you vulnerable. Don't isolate yourself. Kasi manghihina ka pag nag-isolate ka, i-isolate ang sarili mo. So, kailangan mo ng kaibigan. Next po. Ayan. Friendship stands together in trials. So, spiritual warfare and life's battles requires alliance. Kailangan mo ng alyansa. So, the enemy isolate us to attack us. No? Back to back, two friends can cover. Back to back kayo, two friends can cover each other's blind spots. Ayan. So, a friendship where Jesus is the center becomes virtually unbreakable. So, dito, ang illustration po natin ay ang a rope of 3 strands. So dito sa verse number 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. So, sa Roman soldiers, meron silang shield, di ba napapanood natin din yan sa mga palabas, no? Na meron silang shield, no? In a form they call testodo, no? So parang turtle, parang siya yung talagang to deflect incoming arrows. Pag may mga arrows na sa kanila lilipad, hindi sila matatamaan. Pero pag nag-separate sila, they died. Tatamaan sila ng mga arrows. Di ba? Ang daming mga libu-libong mga soldiers. Ganyan yung napapanood natin na may puro mga arrows lang yung nagliliparan. So, doon yun sa Roman soldiers noong panahon. So, pag sama-sama, together, they were inevitable. So, hindi sila magagapi. No? So, meron din akong isang illustration. Nabasa ko din ito. Kung kilala niyo po, familiar po kayo sa redwood trees ng California. So, ang redwood trees, ito yung the tallest trees living on earth. No, reaching about 300 feet high. So, kung isipin natin, imagine natin 300 feet high, ang taas niya, ang tayog niya. So, you would assume to stand that tall against fierce storms, yung mga mababangis na bagyo or winds, their roots must go incredibly deep into the earth. So, syempre, mataas, matayog. So, dapat ang ugat nun is napakalalim din. No? Pero ang na-discover ng botanist, redwood roots actually very shallow, mababaw lang siya. No? So they rarely go deeper than 5 to 6 feet. 5 to 6 feet lang yung lalim ng ugat nila. No? So paano sila nang-survive? Ang babaw lang pala nun, ang tayog nila. No? They survive because their roots grow outward. Doon pala. Hindi pababa. Outward. Intertwining with the other roots of the other redwood trees.
So, nag-intertwine yan. Ganun pala ang ano nila. So, when the fierce winds blow, a single redwood doesn't stand on its own strength. So, hindi pala siya tumatayo lang sa sarili niyang lakas. It stands on the combined strength of the entire forest. Kahit ang babaw lang ng ugat niya, kung lahat ng ugat ng bawat puno ay nagkabit-kabit sila, nag-intertwine, kahit anong bagsik pa ng bagyo ang darating, ang lakas ng hangin, hindi sila nabubuwal. So, this is exactly what King Solomon is telling us in Ecclesiastes 4. So, next slide please. Ayan. God never designed you to be lone oak tree in the middle of the field. Yung oak tree na nag-iisa lang sa sa field. No? He designed you to be part of the forest. Ganun pala tayo. Dapat kahit mababaw man ang mga pananampalataya pa natin sa ngayon, but patuloy tayong mag-intertwine, connect sa mga friends natin, sa mga ka-sisters natin, sa mga ka-brothers natin. No? Kahit merong darating na pagsubok, hindi tayo nabubuhay. Katulad ng redwood trees. Amen. Amen? Amen. So, where your roots lock with others so that when the storms of life hit, you do not fall. So, ito din ang ibig sabihin ng lubid. The ultimate strand. Sino yung ultimate strand? Si Jesus. You and your friend, ayan, we encourage each other. Ayan, ang friend 1. Ang friend pangalawa, we support each other. So, but with Jesus, we are unbreakable. Hindi tayo napapatid. Hindi tayo napuputol. So, a friendship where Jesus is the center is virtually unbreakable. Next po. Ayan. So, application, build a friendship that strengthens faith. So, maghanap ka ng kaibigan mo na papalakasin ka sa pananampalataya. Amen? Ayan. Next po. Ayan. Dadako po tayo sa ating conclusion and call to action. To survive and thrive, para tayo ay mabuhay, we need friends who work with us. No? Kailangan natin ng kaibigan na tutulong sa atin. Walk with us. No? Kasama natin sa paglalakad. Warm us. No? Pagbibigay ng init sa atin. And watch our backs. Ayan. So, challenge. Next po. Ito po ang challenge sa atin. To have a friend, you must be a friend. So, reach out to someone this week. Amen? Amen. Kasi madali lang naman ngayon. Kung hindi mo mapuntahan, i-chat mo na lang. Diba? Kamustahin mo. Palakasin mo. Break the isolation. Huwag kang ano dyan. Besh, huwag kang mag-isa-isa dyan. Nandito kami. Diba? Amen? Sabihin? Yan. Confess your struggles to trusted brothers and sisters in Christ. Pwede mo naman i-share yung mga problema mo sa mga ka-sister mo, sa mga ka-brother mo, sa mga friendship mo. At higit sa lahat, invite the third strand. Sino yung third strand?
Si Jesus. Ensure Jesus is the foundation of your relationships. Siguraduhin nyo na may Jesus. Kasi pag dalawa lang kayo, minsan pag kaaway pa kayo eh. No, hindi pa kayo nagkakasundo. Pero pag nandyan si Jesus, nakapuluputin kasama sa inyo. Kahit may mga trials kayo na pagdadaanan, magkakaibigan, hindi kayo napapatid. Amen? Yun. Ayan. So, tayo po ay manalangin. Yes, Heavenly Father, we thank you, Panginoon, that you are a rational God. Relational God. Forgive us for the times we have chosen isolation over vulnerability or pride over partnership. Today, we pray for our friendships. We ask that you help us be the kind of friends who lift others up when they fall, who bring warmth when the world is cold, and who fight alongside our brothers and sisters in times of trouble. For anyone here today who feels isolated and deeply lonely, we pray that you give them courage to reach out and that you would bring godly, faithful friends into their lives. Above all, Jesus, we ask that you remain the center, the third strand of our relationships. Tie us tightly to you and each other so that we may not be easily broken. In Jesus' name we pray. Amen. So maraming salamat po.